Pinunasan niya ang sahig ng eroplano habang nagpapakasarap ang asawa niya sa first class kasama ang kabit nitong co-pilot. Basura ka lang, hindi ka nababagay sa buhay ko, bulyaw ni Marco, habang ipinagkakait ang anak nila. Ngunit isang araw, sa gitna ng unos at nag-aagaw buhay na biyahe, ang basurerang ito ang aagaw sa manibela. Babangon ang isang ina mula sa abo. Makakaligtas kaya sila sa kanyang paghihiganti? Pinunasan niya ang sahig ng eroplano habang nagpapakasarap ang asawa niya sa first class kasama ang kabit nitong co-pilot. Basura ka lang, hindi ka nababagay sa buhay ko, bulyaw ng lalaking nang agaw sa kanyang anak. Ngunit sa isang nag-aagaw buhay na biyahe, ang basurerang ito ang aagaw sa manibela. Mula sa pagiging alipin, babangon ang isang ina. Makakaligtas kaya ang mga nagtaksil sa kanyang paghihiganti? Miss Annalyn, formal na pong ibinaba ng korte ang desisyon. Iginawad na po kay Captain Marco ang buong kustodya kay Maya dahil napatunayan niyang unstable ang inyong mental health at wala kayong kakayahang pinansyal bilang isang tagalinis lamang. Ang tinig ng abogado mula sa speaker ng kanyang lumang cellphone ay umalingaw-ngaw habang nakaluhod si Annalyn sa malamig na tiles. Maingat niyang kinukuskos ang mantsa sa sahig ng banyo ng isang mamahaling eroplano. Sa loob ng bulsa ng kanyang asul na uniforme ng janitress, may nakatagong maliit na laso, ang paboritong ipit sa buhok ng kanyang 7 taong gulang na anak, na binili niya mula sa tip ng isang mabait na pasahero kahapon. Pinaghirapan niya ang bawat sentimo, tiniis ang pangangawit ng baywang at ang hapdi ng mga kemikal na sumusugat sa kanyang balat, para lamang may uwing pasalubong kay Maya bukas. Tila may pumulupot na makapal na kadena sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang basahang hawak niya ay nabitawan, bumagsak sa tubig na may sabon na hindi niya namalayan. Manhid ang kanyang mga tuhod, at ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng walang kontrol. Ang pamilyar na amoy ng lemon disinfectant ay biglang naging nakasusulasok na lason na sumusunog sa kanyang sikmura. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata dahil sa labis na pagkagulat, ngunit sa loob-loob niya, tuluyang nagkadurog-durog ang kaisa-isang mundong natitira sa kanya. Kinuha nila si Maya, ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Mula sa labas ng banyo, sa mismong first-class cabin, nagmumula ang masiglang halakhakan. Ang malambing at matining na pagtawa ni Cindy, ang 26 na taong gulang na co-pilot, ay sumasabay sa malalim na boses ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar. Ipinagdiriwang nina Marco at Cindy ang unang lipad nito bilang kapitan. Isang tagumpay na nakamit ni Marco dahil mismong si Annalyn ang nagsuko ng kanyang sariling pangarap sa himpapawid, ibinenta ang lupa ng kanyang mga magulang upang may maipambayad sa napakalaking utang ni Marco noong nag-aaral pa ito. Pinilit ni Annalyn na tumayo. Inipon niya ang pira-pirasong piraso ng kanyang tapang, binuhat ang timba, at dahan-dahang lumabas ng banyo. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nagtama ang mga paningin nila sa gitna ng marangyang pasilyo. Napatigil si Marco sa pag-ikot ng kanyang wine glass. Tiningnan niya ang asawa mula sa murang sapatos nito hanggang sa nakatabing na buhok na amoy pawis. Walang awa, walang bahid ng pagkilala. Isang malamig na pader ng pagkamuhi ang humalili sa mga matang dati ay nagsabi sa kanya ng matatamis na pangako. Look at you, Annalyn. Ganyan ka na lang ba talaga? Malamig ang boses ni Marco, ginagawang sandata ang bawat salita para hiwain ang natitirang dignidad ng asawa. Kaya kinuha ko si Maya, nakakadiri ka. Paano mo palalakihin ang anak ko kung ang kaya mo lang ituro sa kanya ay ang maglinis ng dumi ng ibang tao? You are too unstable, too pathetic to be a mother. Hahawakan mo pa lang siya, nabubulok na ang kinabukasan niya. Lumapit si Cindy at pasimpleng pumulupot sa braso ni Marco. Ang suot ng babae ay mamahaling pabango at makinis na puting polo na may mga bar ng piloto sa balikat. Ang mismong posisyon na dating pag-aari ni Annalyn bago siya kinumbinsi ni Marco na mag-resign dahil kailangan daw siya sa bahay. Bakit mo inaaway ang ate, Marco? Hayaan mo na siya sa trabaho niya, pang-iinsulto ni Cindy habang may malapad at maamong ngiti sa labi. Dumukot ang nakababatang piloto ng barya mula sa kanyang bulsa at sadyang inihulog sa sahig. Gumulong ang malamig na metal hanggang sa tumapat sa dulo ng sapatos ni Annalyn. Bili ka ng pabango, ate. Amoy kubeta ka na kasi. Nakakaawa ka naman, baka maamoy ka pa ng mga pasahero. Tiningnan ni Annalyn ang barya sa sahig. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga mata, ang pagkirot ng kanyang dibdib,
na tila sinasaksak ng paulit-ulit. Sa halip na sumigaw, sa halip na manampal at gumawa ng iskandalo na magiging dahilan para mawalan siya ng trabaho, dahan-dahang yumuko si Annalyn. Nanginginig ang kanyang mga gasgas na kamay habang maingat na kinukuha ang barya. Pikit mata niyang nilunok ang lahat ng natitirang dangal at ipinasok iyon sa kanyang bulsa, katabi ng ipit sa buhok. Kailangan niya ng pera. Kahit barya, pandagdag iyon sa pambili ng gamot sa hika ni Maya. Itiniklop niya ang kanyang basang-basahan habang tahimik na tumalikod. Ang kanyang mga daliri ay may malalim na memorya pa rin ng paghawak sa manibela ng eroplano. Ngunit ngayon ay nakakuyom na lamang ito bilang isang aliping walang boses. Habang naglalakad siya palayo sa gitna ng panlalabo ng kanyang paningin, naramdaman niyang may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa ikalawang hilera ng business class. Isang matandang lalaking may puting buhok at suot na simpleng jacket ang tahimik na nakatitig sa kanyang mga galaw. Tila may pamilyar na nakikita sa kanya. Ngunit wala na siyang pakialam. Hindi na mahalaga ang mundo sa labas. Nang matapos ang kanyang shift, umuwi si Annalyn sa inuupahang maliit at mainit na kwarto. Inasahan niyang madilim at tahimik ang sasalubong sa kanya. Ngunit pagbukas niya ng pinto, bumungad ang figura ng kanyang biyanan na si Doña Carmen. Nakaupo ang matanda sa dulo ng kanyang lumang kama, balot ng mamahaling alahas na kumikinang sa ilalim ng pundidong ilaw. Sa kamay ng matanda ay ang paboritong telang manika ni Maya, ang kaisa-isang laruang naiwan ng bata. Nakangiti si Doña Carmen ng isang nakakakilabot na ngiti, tila naghihintay na ibagsak ang pinakahuling hatol na tatapos sa pagkatao ni Annalyn. Paanong ang mga kamay na dating nag-aakyat ng daan-daang buhay sa alapaap, ay siya na ngayong walang magawa para iligtas ang sariling anak mula sa mga halimaw ng kanyang nakaraan? Napakadumi ng kwartong ito, amoy estero. Hindi nakapagtataka na laging nagkakasakit ang apo ko sa tuwing inuuwi mo siya sa basurahan mong ito, malamig na pahayag ni Doña Carmen habang nakangiti ng mapang-insulto. Binitawan ng matanda ang manika, hinayaang mahulog at gumulong sa maalikabok na sahig. Mabilis na dumausdos ang mga tuhod ni Annalyn upang pulutin ang laruan, yinakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib, na tila ba ito ang mismong anak niya na pinoprotektahan mula sa lamig. Tiningnan siya ni Doña Carmen mula ulo hanggang paa, puno ng pandidiri ang mga mata. Huwag mong kalimutan, Annalyn, kung hindi dahil sa pamilya namin, matagal nang nabulok sa kulungan ang tatay mo dahil sa utang. Binili namin ang buhay mo, kaya wala kang karapatang magmalaki. Wala kang utang na loob kung patuloy mong guguluhin ang bagong pamilya ng anak ko. You are nothing but a desperate beggar in our lives. Nagsalubong ang mga kilay ni Annalyn, ang kanyang boses ay nanginginig sa halong takot at desperasyon. Doña Carmen, nagmamakaawa po ako. Kahit 5 minuto lang po, gusto ko lang makita si Maya. May sakit po ang bata, kailangan niya ang nanay niya. Mula sa kanyang mamahaling bag, naglabas ang matanda ng isang litrato, ang kaisa-isang larawan ni Maya na naiwan ni Annalyn sa mansyon ng mga ito. Dahan-dahan itong pinunit ni Doña Carmen. Ang tunog ng makapal na papel na pinaghihiwalay ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng kwarto at sa puso ng kausap. Nanay, wala siyang nanay na tagalinis ng kubeta. Si Cindy ang kikilalanin niyang ina. Isang profesional, mayaman at higit sa lahat hindi baliw, madiing tugon ng biyanan. Bago pa man makasagot si Annalyn, umaling-aungaw ang pamilyar na himig mula sa telepono ni Doña Carmen. Sinagot ito ng matanda ng may pagkainis. Ano? Bakit bumababa na naman ang oxygen level ng bata? Sabihin mo sa yaya, painumin ng gamot. Huwag niyo akong istorbohin sa mga walang kwentang bagay. Ako na naman ang mamomroblema habang nagpapakasarap ang magaling kong anak at ang bago niyang asawa. Bumilis ang tibok ng puso ni Annalyn. Bumababa ang oxygen level ng anak niya. Isang senyales ng matinding pag-atake ng hika o komplikasyon sa puso nito na dati na niyang binabantayan. Doña Carmen, anong nangyayari kay Maya? Kailangan ko siyang makita. Kailangan niya ako. Sigaw ni Annalyn, pilit na inaabot ang braso ng matanda upang pigilan itong umalis. Isang malakas na tulak ang ginanti ni Doña Carmen, dahilan upang mapasalampak si Annalyn sa sahig. Tumalikod ang matanda at mabilis na lumabas ng pinto. Hindi man lang lumilingon, iniwan si Annalyn na nakayuko, yakap ang manikang walang buhay, habang ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa pag-aalala at kawalan ng magagawa.
Ang malamig na tubig ay patuloy na umaagos mula sa gripo, sumasabay sa mga luhang tahimik na pumapatak sa pisngi ni Annalyn. Kinaumagahan muli niyang suot ang asul na uniforme, nakatayo sa harap ng malaking lababo ng airport terminal. Nagkukuskus siya ng mga basahan ngunit ang isip niya ay lumilipad patungo sa anak na malamang ay nahihirapang huminga sa mga oras na iyon. Anak, hindi nakakapagpalinis ng sahig ang luha. Masasayang lang ang sabon. Isang mainit at inang boses ang bumasag sa kanyang pagtulala. Lumingon si Annalyn at nakita si Tita Flor, isang may edad na kapwa janitress, na may kip-kip na maliit na brown paper bag. May mga makakapal na kalyo ang mga kamay nito, katibayan ng mahabang panahon ng pagbabanat ng buto. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa na hindi niya kailanman nakuha sa pamilya ng kanyang asawa. Tita Flor, kinuha na po nila ang anak ko. Pati ang karapatan kong makita siya, tinanggal na nila. At ngayon may sakit siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Basag ang tinig ni Annalyn habang napasandal sa malamig na pader ng banyo. Inilapag ni Tita Flor ang basahan nito at lumapit. Dahan-dahan nitong binuksan ang hawak na paper bag. Inilabas ang isang piraso ng pandesal at isang baso ng mainit na kape na nag-uusok pa. Sa harap ng umiiyak na babae, hinati ng matanda ang kaisa-isang tinapay sa dalawa. Iniabot nito ang mas malaking kalahati kay Annalyn. Kainin mo ito, kailangan mong magpalakas. Malambot ngunit matatag na utos ni Tita Flor. Ipinapasok ang tinapay sa nanginginig na palad ni Annalyn. Ang mga taong katulad natin, walang ibang kakampi, kundi ang sarili nating tapang. Kung susuko ka ngayon, sino ang lalaban para sa bata? Mag-ipon ka ng lakas. Walang asawang manloloko at biyenang matapobre ang pwedeng bumura sa pagmamahal ng isang ina. Kinagat ni Annalyn ang tinapay. Ang simpleng init at tamis nito ay tila isang mahigpit na yakap na matagal na niyang inaasam. Sa unang pagkakataon matapos ang magkakasunod na dagok, nakaramdam siya ng pag-asa. Isang maralitang nagbibigay ng kung ano ang meron siya, taliwas sa mga mayayamang ninanakaw ang lahat sa kanya. Pilit niyang pinahid ang mga luha, nagpapasyang hindi na siya iiyak ng walang kalaban-laban. Nang mag-isa na muli siya sa pasilyo ng terminal, itutulak na sana niya ang kanyang cleaning cart nang biglang umilaw ang screen ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. May isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Kinabahan siya. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe at bumungad ang mga salitang nagpatindig ng kanyang balahibo, nag-iwan ng isang malaking katanungan na maaaring magpabago ng lahat. Kung gusto mong mabuhay ang anak mo, bawiin mo ang mga pakpak mo. Malamig ang simoy ng hangin sa loob ng malawak at madilim na hangar ng paliparan. Habang ang ibang mga empleyado ay abala sa pag-aayos ng mga kagamitan sa kabilang dulo, tahimik na nagwawalis si Annalyn malapit sa isang malaking eroplano na hindi na ginagamit. Tumigil siya sandali. Inilapag niya ang hawak na walis at dahan-dahang inilapat ang kanyang magaspang na palad sa malamig na bakal ng gulong ng eroplano. Sa sandaling dumikit ang kanyang balat sa makina, tila na nariwa sa kanyang isipan ang pakiramdam ng pag-angat sa himpapawid, ang kalayaang matagal na niyang ibinaon sa limot alang-alang sa isang pamilyang tuluyan nang nawasak. First Officer Annalyn Perez, top cadet ng batch 2016, ngunit mas piniling maging tagalinis pagkalipas ng 10 taon. Isang malalim at pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Lumingon si Annalyn at nakita ang matandang lalaking nakamasid sa kanya mula sa business class kahapon. Suot nito ang isang kupas ngunit maayos na uniforme ng kapitan. Nakapamulsa ito, ngunit napansin ni Annalyn ang pasimpleng pagpisil ng matanda sa sariling dibdib. Tila iniiwasan ang isang lihim na kirot na pilit nitong itinatago bago muling tumayo ng tuwid. Agad na binawi ni Annalyn ang kanyang kamay mula sa eroplano at itinago ito sa kanyang likuran, nahihiya sa dumi at langis na nakadikit sa kanyang balat. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretso. Janitress na lang po ako ngayon, sir. Baka nagkakamali po kayo ng tao. Excuse me po, kailangan ko pang tapusin ang trabaho ko. Hahakbang na sana siya palayo ngunit humarang ang matanda. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa matinding pagkadismaya. Ako ang nagpadala ng mensahe sa iyo kaninang umaga. Ako si Captain Benji, at hindi ako nagkakamali ng tao. Matigas na pahayag nito. Hinihingal ng kaunti ang matanda ngunit buo ang boses. Nakita ko ang ginawa ng asawa mo at ng babae niya sa iyo kahapon. Ang tanong ko, hanggang kailan mo hahayaang tapakan nila ang pagkatao mo?
Inilibing mo ang sarili mo ng buhay dahil sa isang lalaking walang kwenta? Paano mo ipaglalaban ang anak mo kung ikaw mismo, patay na? Tumagos ang mga salitang iyon sa kaibuturan ng kaluluwa ni Annalyn. Ang bawat kataga ay tila mainit na bakal na idinikit sa kanyang mga sugat. Pilit niyang pinipigilan ang pagyanig ng kanyang mga balikat, ngunit unti-unting nanghina ang kanyang mga tuhod. Wala na po akong laban, Captain. Basag na tinig ni Annalyn, tuluyan ng umiyak ng walang tunog. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak sa malamig na semento. Wala akong pera. Kinuha nila ang anak ko. Baliw daw po ako. Ano pong laban ng isang tagalinis laban sa kanila? Ang laban mo ay nasa utak mo at nasa mga kamay mo, hindi sa bulsa ng asawa mo. Tugon ni Captain Benji, bahagyang lumambot ang tono ngunit nanatiling mapanghamon. Mula sa kanyang lumang bag, inilabas ng matanda ang isang makapal na libro at inabot ito sa umiiyak na babae. Ito ang lumang aviation manual ko. Simulan mong basahin ito ngayong gabi. Tutulungan kitang kunin muli ang lisensya mo, pero kailangan mong patunayan na gusto mong mabuhay. Nanginginig ang mga kamay ni Annalyn nang abutin niya ang makapal na libro. Puno ito ng alikabok dahil sa tagal ng pagkakaimbak. Dahan-dahan niyang ipinunas ang kanyang daliri sa pabalat nito, hinawi ang makapal na dumi hanggang sa malinaw na lumitaw ang salitang nakaukit doon, pilot. Sa sandaling mabasa niya iyon, tila may isang malamlam na baga sa kanyang puso na muling nagningas. Mahigpit niyang niyakap ang libro, isang tahimik na sumpa ng pagbangon para kay Maya. Kinagabihan, habang naglalakad pa uwi sa gitna ng manipis na ambon, mahigpit ang hawak ni Annalyn sa aklat na nakabalot sa plastic upang hindi mabasa. Dumaan siya sa tapat ng isang sikat at mamahaling restaurant na may mga pader na gawa sa salamin. Napatigil siya nang makita ang pamilyar na figura sa loob. Nakaupo si Marco at Cindy, masayang nagtatawanan habang umiinom ng mamahaling alak, at may kasama silang isa pang lalaking naka-business suit. Tititig sana si Annalyn nang may matinding galit kay Marco, ngunit may nahagip ang kanyang mga mata na nagpakunot ng kanyang noo. Habang nakangiti si Cindy kay Marco at nakasandal sa balikat nito, ang isa nitong kamay na nasa ilalim ng mesa ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng lalaking kaharap nila. Isang lihim na haplos, isang pagtataksil sa loob ng isa pang pagtataksil. Napakalalim na ng gabi, ngunit nananatiling gising ang diwa ni Annalyn sa ilalim ng naghihingalong liwanag ng pundidong bumbilya. Tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo na tuwirang bumabasa sa pahina ng makapal na aviation manual. Nanlalabo na ang kanyang paningin dahil sa puyat at pagod sa maghapong pagbabanat ng buto sa paglilinis. Bago tuluyang bumagsak ang kanyang mga talukap, dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang isang maliit na bituin na gawa sa lukot na papel, isang lumang ginawa ni Maya mula sa kindergarten. Maingat niya itong idinikit sa gilid ng madilim na pader ng kanyang inuupahang kwarto. Sa tuwing titingnan niya ang munting bituin na iyon, nagkakaroon ng panibagong lakas ang kanyang mga nanginginig na kalamnan. Pagsapit ng madaling araw, lihim silang nakapasok ni Captain Benji sa simulator room ng kumpanya gamit ang lumang access card ng matanda. Sa kanyang unang subok na humawak muli ng manibela, naging mabigat ang bawat galaw niya. Nagkulay pula ang buong screen ng simulator na nagpapahiwatig ng matinding panganib dahil hindi niya nakuha ang tamang anggulo sa paglapag. Ganyan ba ang galaw ng ina na gustong bawiin ang anak? Focus, Annalyn! Bulyaw ni Captain Benji na nakatayo sa kanyang likuran, hindi nagpapakita ng kahit anong awa. Kung ganyan ka kahina, umuwi ka na lang at umiyak sa isang tabi. Mariing ipinikit ni Annalyn ang kanyang mga mata. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang isip, nakita niya ang umiiyak na mukha ni Maya, hinihingal at nagmamakaawa. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan upang alisin ang takot. Pagdilat niya, nagbago ang kislap ng kanyang mga mata. Gumalaw ang kanyang mga kamay nang may matinding kasiguraduhan na parang hindi siya nawala ng 10 taon. Mabilis niyang kinalkula ang bilis at direksyon ng hangin hanggang sa matagumpay at banayad niyang naibagsak ang virtual na eroplano sa runway. Tumango si Captain Benji, isang matipid ngunit pamilyar na ngiti ng pagmamalaki ang iginawad sa kanya. Bago sila tuluyang lumabas ng pasilidad upang hindi mahuli ng mga gwardya, narinig ni Annalyn ang tahimik na pakikipag-usap ni Captain Benji sa isang mekaniko sa pasilyo. Bakit nawawala ang huling maintenance log ng eroplano ni Marco? May itinatago ba kayong depekto sa makina ng Flight 828? Usisa ng matanda
na nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isip ni Annalyn. Ngunit hindi na niya nagawang alamin ang sagot dahil kailangan na niyang bumalik sa pagiging alipin ng paliparan. Pagsikat ng araw, muli siyang nakaluhod sa malamig na tiles ng palikuran ng mga babae, nag-aayos ng mga basurahan. Pumasok si Cindy, suot ang pamilyar nitong kayabangan at matamis na pabango. Habang naglalagay ng mapulang lipstick sa harap ng malaking salamin, sinadya ni Cindy na bitawan ang mamahaling makeup pabor sa maruming basurahan na nililinis ni Annalyn. "Oops, kunin mo nga yan, ate," nakangiting utos ni Cindy, hinihintay na magalit at lumaban ang basurera upang may maidahilan siya na ipatanggal ito sa trabaho. Ngunit walang luha o galit na sumilay sa mukha ni Annalyn ngayon. Kung kahapon ay pilit siyang nilalamon ng hiya, ngayon ay may tahimik na kapangyarihang nakatago sa kanyang dibdib. Alam niyang mas magaling siya. Alam niyang kayang-kaya niyang patumbahin ang babaeng ito sa ere anumang oras. Dinampot ni Annalyn ang lipstick ng may kalmadong ngiti at inabot iyon pabalik ng walang anumang pagtutol. "Sige po, ma'am. Ingatan niyo po sana ang paghawak sa mga bagay na mahalaga sa inyo, baka may makapulot na iba." Malumanay ngunit makahulugang sagot ni Annalyn. Agad na naglaho ang ngiti sa labi ni Cindy. Hindi nito inaasahan ang payapang reaksyon ng babaeng pilit nitong tinatapakan. Kinalaunan, naglalakad si Marco sa pasilyo ng terminal. Nang mapansin niya ang isang nalaglag na kapirasong papel, malapit sa mga upuan, nakakatapos lang linisin ni Annalyn. Pinulot niya ito nang may pagtataka. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga komplikadong formula ng aviation at flight patterns na nakasulat doon. Wala siyang pakialam sa mga formula, ngunit kilalang-kilala niya kung kaninong pamilyar at maayos na sulat kamay ito. Hinawakan ni Marco ang kapirasong papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa galit. Kilala niya ang sulat na iyon. Iyon ang sulat ng babaeng itinuring niyang basura, ang asawang pilit niyang pinaniwalang wala ng silbi sa mundo. "Annalyn," bulong niya sa sarili, sabay lukot sa papel at itinapon ito sa basurahan nang may matinding pait sa puso. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga gamit sa locker room, hinarang ni Marco si Annalyn. Walang ibang tao sa paligid. Binitawan ni Marco ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Ang dating maamo niyang mukha ay napalitan ng isang mukhang puno ng lason at pagbabanta. "Nanggarap ka na naman, Annalyn." Pasigaw niyang bulong, pilit na hinahawakan ang braso ni Annalyn upang pigilan itong makalampas. "Sa tingin mo ba, matapos kitang durugin at ilibing sa kailaliman ng kahirapan, makakabangon ka pa? Sira na ang ulo mo, hindi ka papasa sa kahit anong board exam dahil sisiguraduhin kong wala kang record na makakaalis sa posisyong yan." Hindi umimik si Annalyn. Nanatili siyang matatag, ang kanyang mga mata ay tuwirang tumitingin sa mga mata ni Marco, isang bagay na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. "At heto pa," dagdag ni Marco, sabay labas ng kanyang cellphone. Ipinakita niya ang isang video sa screen. Doon, makikita si Maya, ang kanilang anak, na nakahiga sa kama, humihingal, at inaatake ng hika habang umiiyak. "Tingnan mo ang anak mo, nakikita mo ba ang hirap niya? Nagkakasakit siya dahil sa stress ng paghihiwalay natin, dahil sa pagiging irresponsable mo. Gusto mo ba siyang mamatay dahil lang sa kagustuhan mong maging piloto ulit?" Parang isang matalim na kutsilyo ang tumusok sa puso ni Annalyn. Ang bawat pag-ubo ni Maya sa video ay tila pag-ubo sa mismong baga niya. Ramdam niya ang pamilyar na gaslighting. Ang paraan ni Marco para iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan sa lahat. Na siya ang dahilan ng pagdurusa ng anak. "Marco, alam mo namang hindi totoo yan. Si Maya nagkakasakit dahil sa inyo, dahil sa kapabayaan nyo." Pilit niyang paglaban, ngunit ang boses niya ay nanginginig sa guilt na pilit na ibinabaon sa kanya ng lalaki. "Huwag mo akong idahilan sa mga pagkukulang mo." Pagpuputol ni Marco, ang kanyang boses ay tila isang malamig na pisi na pilit na sumasakal sa pag-asa ni Annalyn. "Manatili ka sa kinalalagyan mo, Annalyn, dahil kapag nakita kitang sinusubukang lumipad, sisiguraduhin kong hindi ka na kailanman makakakita ng langit." Pagkaalis ni Marco, naiwang mag-isa si Annalyn sa locker room. Napasalampak siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay yakap ang sariling ulo. Ang nakakalason ng mga salita ni Marco ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Baka tama siya, baka ako ang sumisira sa buhay ni Maya. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan, biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Isang tawag mula sa yaya ni Maya. Mabilis niyang sinagot ito. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang dibdib dahil sa kaba. Ma'am Annalyn! Ma'am, si Maya po! Isinugod po siya sa ER. Sobra po ang hirap niya sa paghinga, hindi po mapakalma. Wala po rito sina Sir Marco at Ma'am Cindy. Ang boses ng yaya ay punong-puno ng takot at pag-iyak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagdududa ni Annalyn ay naglaho. Hindi na ito usapin ng pangarap o ng paghihigante. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Tumayo si Annalyn. Ang kanyang mga luha ay mabilis na napalitan ng isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang gaslighting. Yaya, makinig ka sa akin. Huwag mo silang antayin. Dalhin mo siya sa emergency room ngayon din. Darating ako. Ipaglaban mo siya, parang awa mo na. Pagbaba ng tawag, tiningnan ni Annalyn ang kanyang uniforme ng janitress. Ang simbolo ng kanyang pagkakakulong. Sa isang mabilis na kilos, hinubad niya ang kanyang apron, inilagay ito sa loob ng locker at kinuha ang kanyang bag. Alam niyang kapag lumabas siya ng paliparan ngayon, maaaring wala na siyang babalikang trabaho. Ngunit sa harap ng panganib na nagbabanta sa buhay ng kanyang anak, ang trabaho ay wala ng halaga. Tumatakbo si Annalyn palabas ng terminal. Suot ang kanyang puting polo, patungo sa labas kung saan naghihintay ang gabi na puno ng unos. Ang bawat hakbang niya ay isang pangako. Hindi na siya papayag na ang anak niya ay mawala sa kanya dahil lamang sa kasinungalingan ng mga taong nakapaligid sa kanila. Umuulan ng malakas sa labas, tila nakikiramay ang langit sa nagbabadyang unos sa buhay ni Annalyn. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay malamig, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Sumakay siya ng taxi, ang kanyang mga kamay ay hindi mapakali, pabalik-balik na pinipiga ang tela ng kanyang damit, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa bintanang basang-basa ng tubig. Pagdating sa ospital, halos takbuhin niya ang pasilyo. Basang-basa siya, amoy pawis at ulan, ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang emergency room. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang pamilyar na anino ang humarang sa kanya. Si Doña Carmen. Nakatayo ito sa harap ng pintuan ng ER, mukhang hindi man lang naapektuhan ng tensyon. Sa likuran nito nakatayo ang dalawang security guard. Wala kang karapatang pumasok dito, Annalyn. Malamig na sambit ng matanda. Hindi man lang nito tiningnan ang dumadaing na si Annalyn. Dahil sa iyong kapabayaan, nagkakasakit ang apo ko. At ngayon, nag-eskandalo ka pa sa harap ng hospital. Ipinatawag ko na ang mga guard para ilabas ka. Doña Carmen, mamatay na ang anak ko, please! Umiiyak na pakiusap ni Annalyn, pilit na sinusubukang lampasan ang matanda. Kahit tingnan ko lang siya, kahit marinig lang niya ang boses ko. Ang boses mo ang nagpapakaba sa kanya. Sigaw ni Doña Carmen, sabay bigay ng isang malakas na sampal sa pisngi ni Annalyn. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Napahawak si Annalyn sa kanyang pisngi. Ramdam ang pamamanhid nito. Ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Hindi siya natnag. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga mata ay naging matalas at malamig na parang yelo. Doña Carmen, simula ni Annalyn, ang kanyang boses ay mahina, ngunit may awtoridad na hindi inaasahan ng matanda. Nagluhod na ako sa inyo. Nakiusap na ako. Ngunit kapag ang buhay ng anak ko ang nakataya, huwag niyo akong subukan. Hindi ako ang Annalyn na nakilala niyo na walang laban. Sa gitna ng tensyon, dumating sina Marco at Cindy. Amoy alak si Marco, bakas ang pagkairita sa kanyang mukha, habang si Cindy ay nakabihis ng mamahaling damit, tila galing sa isang party. Anong ginagawa ng babaeng turito? Bulyaw ni Marco, agad na lumapit at hinawakan ang braso ni Annalyn upang hilahin ito palayo. Annalyn, umalis ka rito bago kita ipakulong. Bitawan mo ako, Marco, sigaw ni Annalyn, pilit na kumakawala. Nakikita mo ba ang nangyayari sa anak mo? Nag-aagaw buhay siya dahil sa kapabayaan niyo? Habang siya ay nasa loob, kayo ay nagpapakasasa sa labas. Anong alam mo sa pagiging magulang? Pang-iinsulto ni Cindy, humakbang palapit at tinulak ang dibdib ni Annalyn. Wala kang pera, wala kang career, wala kang kwenta. Anong ibibigay mo kay Maya? Ang amoy ng basura? Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ER. Lumabas ang isang nurse, mukhang pagod at seryoso. Sino po ang nanay ni Maya? Ako! Sigaw ni Annalyn. Ako! Sabay na sabi ni Marco. Tiningnan ng nurse ang dalawa, pabalik-balik. Kailangan po ng consent para sa emergency procedure.
Masyadong mababa ang oxygen level ng bata at kailangan ng operasyon agad. Ngunit kailangan ng lagda ng legal guardian. Tiningnan ni Marco si Annalyn nang may mapanirang ngiti. Ako ang legal guardian, Annalyn, at hindi ako papayag na ikaw ang magdesisyon. Cindy, pirmahan mo. Doon, ramdam ni Annalyn ang unti-unting pagguho ng kanyang mundo. Ang batas ay nasa kamay nila. Ngunit bago pa makapirma si Cindy, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Ang legal guardian ay kailangang nasa tamang kaisipan at hindi lasing habang nasa loob ng ospital, Captain Marco. Si Captain Benji, nakasuot ng kanyang formal na uniforme, ay naglalakad papalapit. Sa tabi niya ay may kasamang abogado. At may dala akong dokumento mula sa korte na nagpapatunay na ang anumang desisyon para sa bata ay dapat dumadaan sa social worker dahil sa hinala ng child neglect. Natigilan si Marco, ang kanyang mukha ay namutla. Hindi ito inaasahan. Annalyn, tawag ni Captain Benji sa kanya. Kunin mo ang anak mo. Dahan-dahang lumapit si Annalyn sa nurse. Ang bawat hakbang niya ay parang nakalutang, halong kaba, takot, at pag-asa. Iniabot ng nurse ang clipboard at ang ballpen. Sa mga sandaling iyon, ang paligid ay tila naglaho. Wala na ang mapanirang tingin ni Marco, wala na ang nanginginig na galit ni Cindy, wala na ang mapanghusgang presensya ni Doña Carmen. Ang tanging nakikita niya ay ang pangalan ng kanyang anak na nakasulat sa form, Maya P. De La Cruz. Pinirmahan ni Annalyn ang papel. Ang kanyang lagda ay matatag, walang pag-aalinlangan. Ipasok niyo na siya sa operating room. Ngayon din, utos ni Annalyn sa nurse. Pagtalikod ng nurse, sinubukan siyang harangan ni Marco. Annalyn, anong ginagawa mo? Huwag mong subukang gawin ito nang wala ako. Sigaw ni Marco, ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, hinarangan siya ni Captain Benji. Ang matandang piloto ay hindi man lang natinag. Ang kanyang tindig ay naglalabas ng awtoridad na hindi kayang tapatan ng isang lasing na kapitan. Hayaan mo siyang gawin ang trabaho niya, Marco. Ang oras na sinasayang mo sa pag-aaway ay oras na nawawala sa buhay ng anak mo, maring sabi ni Benji. Habang ipinapasok si Maya sa operating room, nasilayan ni Annalyn ang maliit na mukha ng anak. Maputla ito, halos walang buhay. Ngunit sa isang saglit, bahagyang gumalaw ang mga daliri ng bata at tila may hinahanap. Hinabol ni Annalyn ang kamay nito. Ipinangako sa sarili na hinding-hindi na niya ito pababayaan muli. Lumipas ang ilang oras sa loob ng waiting room. Isang paghihintay na tila walang katapusan. Sa bawat pagtik ng orasan, parang hinihiwa ang sikmura ni Annalyn. Upang hindi mabaliw sa pag-aalala, inilabas niya ang lumang aviation manual na ibinigay ni Benji. Sa kabila ng ingay at tensyon sa paligid, binuksan niya ang pahina. Binasa niya ang bawat linya tungkol sa emergency procedures at flight dynamics. Hindi na lang ito basta pag-aaral. Ito na ang kanyang paraan ng paghinga. Kinabukasan, habang nagpapagaling si Maya sa ICU, nagtungo si Annalyn sa opisina ng Aviation Authority. Dito nakatakda ang kanyang simulated flight license exam. Ito ang pagkakataon niya upang bawiin ang kanyang mga pakpak. Pagpasok niya sa exam room, agad siyang napansin ng mga empleyado. Uy, di ba yan yung janitress sa airport? Bulong ng isa. Anong ginagawa niya rito? Akala ko ba pang pilot ang exam na to? Pumasok si Cindy sa loob ng silid. Nakasuot ito ng uniformeng tatak kumpanya. Ang kanyang buhok ay perpektong nakatali. Siya ang isa sa mga magsisilbing observer sa test ni Annalyn. Nang magtama ang kanilang tingin, isang mapanirang ngiti ang ipinakita ni Cindy. Annalyn, sigurado ka bang gusto mong ituloy ito? Baka mapahiya ka lang at mawalan pa ng trabaho sa paglilinis. Pang-uuyam ni Cindy habang inaayos ang kanyang clipboard. May mga secret test kami rito na hindi kaya ng mga tulad mong ilang taong nawala sa ere. Hindi sumagot si Annalyn. Naglakad siya patungo sa simulator. Ang kanyang puting polo ay malinis at plansado kahit galing pa siya sa ospital. Sa loob ng simulator, ang lahat ng screen ay biglang nag-iba. Ang program na nakatakda para sa kanya ay multiple engine failure sa gitna ng isang matinding bagyo. Ang pinakamahirap na senaryo na karaniwang binibigay lamang sa mga senior captains. Sadyang sinabutahe ni Cindy ang system. Start! Maikling utos ni Cindy mula sa labas. Biglang umuga ang simulator. Ang mga alarm ay nagsimulang tumunog ng nakakabingi. Warning, engine 1 and 2 failure. Ang bawat dashboard ay nag-flash ng pulang ilaw. Ang virtual na eroplano ay mabilis na bumababa.
Para sa isang normal na piloto, ito ay katapusan na. Ngunit si Annalyn, ang bawat pagpindot niya sa mga switch ay may kasamang determinasyon. Hindi niya inisip ang takot. Inisip niya si Maya. Inisip niya ang bawat gabi na ginugol niya sa pagbabasa ng manual habang ang iba ay natutulog. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, parang isang musiko na tumutugtog ng isang piyesang kabisado na ng kanyang kaluluwa. Sa labas, namutla si Cindy. Ang monitor ay nagpapakita ng 79.8% precision landing sa gitna ng simulated storm. Nang bumukas ang pinto ng simulator, lumabas si Annalyn. Hinarap niya si Cindy, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng liwanag na hindi kayang diktahan ng sinuman. Ang mga pakpak ko hindi nawala, Cindy, mahinang sambit ni Annalyn. Nakatago lang sila habang naghihintay ng tamang panahon para lumipad muli. At ngayon, handa na akong abutin ang langit. Habang naglalakad palabas si Annalyn, nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Ang boses ng nurse ay hindi na nagmamadali, bagkus ay punong-puno ng ginhawa. Ma'am Annalyn, matagumpay po ang operasyon ni Maya. Stable na po ang kanyang kondisyon at nagpapahinga na siya. Napapikit si Annalyn, isang mainit na luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Ang bigat na ilang linggong nakadagan sa kanyang dibdib ay tila naglaho sa isang iglap. Sa wakas, ang kanyang anak ay ligtas. Ngunit ang ligayang iyon ay panandalian lamang. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ng malakas na hiyawan at kaguluhan. Sa parking lot ng Aviation Center, isang sunog na motor at mga nagkalat na gamit ang bumungad sa kanya. Ang mga tao ay nagbubulungan. Nasunog ang kwarto ng isang janitress dito sa staff housing. Nanlaki ang mga mata ni Annalyn. Ang inuupahan niyang maliit na kwarto sa staff housing ng paliparan, ang tanging lugar kung saan niya tinatago ang kanyang mga libro, ang mga litrato ni Maya, at ang maliit na bituin na papel, ay nilamon na ng apoy. Hindi na siya nagatubiling tumakbo. Pagdating niya sa lugar, tanging abo na lamang ang natitira sa kanyang munting tahanan. Ang lahat ng kanyang ari-arian, ang bawat piraso ng kanyang nakaraan, ay naging abo na. Sa gitna ng pagkagulo, nakita niya si Tita Flor na nakatayo malapit sa mga bumbero, umiiyak habang yakap ang ilang gamit na naisalba nito. Annalyn, patawad, hagulgol ni Tita Flor. Hindi ko na iligtas ang mga libro mo. Sinubukan kong pasukin pero masyadong mabilis kumalat ang apoy. Lumapit si Annalyn sa gitna ng mga abo. Walang natira. Ang kanyang mga dokumento, ang kanyang mga talaan, lahat ay abo na. Ngunit sa ilalim ng isang makapal na piraso ng kahoy na bahagyang nasunog, may nakita siyang isang bagay na bahagyang nangingitim, ngunit buo pa rin. Ang maliit na bituin na gawa sa papel ni Maya. Kinuha niya ito. Kahit sunog ang gilid, ang hugis ay nananatiling buo. Annalyn, isang boses ang nanggaling sa likuran niya. Si Marco. Nakatayo ito sa malayo, nakatingin sa nasunog na kwarto, na may kakaibang ekspresyon. Hindi awa, kundi isang uri ng malamig na kasiyahan. Ganyan ang nangyayari sa mga taong gustong lumipad nang hindi naman marunong. Lahat ng kinakapitan mo, nagiging abo. Humarap si Annalyn sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matapang. Akala mo ba matatapos ito rito, Marco? Tanong ni Annalyn. Hindi siya sumigaw. Ang boses niya ay mahinahon pero may talim na tila humihiwa sa hangin. Ang bahay nakukuha uli. Ang mga gamit nabibili uli. Pero ang pagkatao ko, ang pangarap ko, at ang pagmamahal ko sa anak ko, hindi yan kayang sunugin ng kahit na anong apoy na sisindihan mo. Lumapit siya kay Marco hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan nila. Dahil sa ginawa mo, mas lalo mo lang pinatunayan kung gaano ka kaduwag. Natatakot ka dahil alam mong mas magaling ako sa'yo. At sa susunod na makita mo ako, hindi na ako ang janitress na tinatapakan mo. Ako na ang kapitan na susubok sa tatag mo. Tumalikod si Annalyn at naglakad palayo, iniiwan ang nasusunog na nakaraan sa kanyang likuran. Alam niyang sa bawat pagsubok na ibinibigay sa kanya, mas lalong nagiging matalim ang kanyang pakpak. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa buong airline company. Ang Flight 828 na liliparin ni Marco patungong Amerika ay nakatakda na, ngunit may kakaibang usapan sa mga opisyal. Dahil sa sunog at sa mga sabotahe, maraming flight crew ang nag-resign o natakot lumipad. Ang tanging piloto na may pinakamataas na score sa simulator test noong nakaraang araw ay si Annalyn. Ang management na desperadong punan ang posisyon
ay walang nagawa kundi mag-alok ng pagkakataon. First Officer Annalyn Perez, tawag ng Operations Manager. Ikaw ang ipapalit namin sa Flight 828. Nagkatinginan si Marco at Cindy. Ang kanilang mundo ay tila gumuho. Si Annalyn ang makakasama nila sa cockpit. Ang loob ng briefing room ay nababalot ng matinding tensyon. Ang hangin ay tila nagiging manipis. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan ng mga piloto habang inilalatag ang flight plan para sa Flight 828. Nakasuot si Annalyn ng malinis at plansadong uniforme. Ang kanyang mga balikat ay tuwid. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa pag-aaral ng mga dokumento ay nagpapakitang isang disiplinang matagal na niyang kinalawang ngunit muling sumibol ng may higit na talim. Pumasok si Marco sa loob. Kasunod si Cindy na hindi makapaniwalang nakatingin sa babaeng itinuring nilang janitress. Tumigil ang kanilang paglalakad nang makita si Annalyn na nakaupo sa gitna ng hapag. Tahimik na sinusuri ang weather reports. Management mistake, bulong ni Marco, sabay bagsak ng kanyang flight bag sa lamesa. Hindi ko hahayaan na ang isang babaeng galing sa basurahan ang humawak ng control sa flight ko. Ipapakiusap ko ang pagpalit sa'yo. Hindi nag-angat ng tingin si Annalyn. Ang desisyon ay galing sa Head of Operations Captain Marco. Kung may reklamo ka, doon mo dalhin. Pero sa loob ng cockpit na ito, ako ang iyong first officer. At hanggat hindi natin na ibababa ang eroplanong ito ng ligtas, wala kang ibang choice kundi makipagtulungan. Nanginig ang panga ni Marco sa galit. Sinubukan siyang lapitan ni Cindy, ang mukha ay puno ng pangungutya. Annalyn, sa tingin mo ba kaya mo? Ang stress ng flight na ito ay hindi mo kakayanin. Mas mabuting umalis ka na habang may dignidad ka pa, bago pa tayo mapahamak lahat. Dignidad? Tumingin si Annalyn kay Cindy. Ang kanyang mga mata ay walang takot at puno ng otoridad. Dignidad ang pinag-uusapan natin. Ang babaeng nakikipagkamay sa iba sa ilalim ng mesa, habang may asawa ay hindi karapat-dapat magsalita tungkol sa dignidad. Panatilihin mo ang pagiging professional mo, Cindy. Dahil kung hindi, ako mismo ang magsusumbong sa HR tungkol sa mga lihim mong galaw. Namutla si Cindy. Hindi niya akalaing alam ni Annalyn ang tungkol sa kanyang pagtataksil kay Marco. Napalunok siya at agad na tumalikod. Hindi na nakapagsalita. Lumipas ang ilang oras, ang eroplano ay handa na para sa take-off. Ang mga pasahero ay hindi malay na ang 3 taong nasa loob ng cockpit ay may dalang mabigat na emosyonal na bagahe. Sa likod ng cabin, sa bandang business class, nakaupo si Maya, mahinang humihinga sa tabi ng kanyang yaya, habang si Doña Carmen ay tulog na tulog sa tabi nila. Walang kamalay-malay na ang babaeng itinaboy nila ay ang siyang may hawak ng kanilang kaligtasan sa mga oras na iyon. Habang umaangat ang eroplano sa himpapawid, ang boses ni Annalyn sa radyo ay malinaw, maayos at puno ng tiwala. Flight 828 climbing to cruising altitude. All systems normal. Ngunit sa labas, ang langit ay dahan-dahang nagbabago. Ang mga ulap ay nagiging itim. Ang hangin ay nagsisimulang sumalpok ng malakas sa katawan ng eroplano. Ang radar ay nagsisimulang magpakita ng isang malaking kumpol ng bagyo na hindi inaasahan sa weather forecast. Marco, tingnan mo ang radar. May paparating na severe turbulence. Kailangan nating i-divert ang route. Paalala ni Annalyn, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pagbabantay. Hindi, sagot ni Marco, na tila ayaw sundin ang payo ng kanyang dating asawa dahil lamang sa pride. Kaya nating lusutan ang gilid ng bagyo, mas mabilis tayo kung diretso lang. Delikado yan, Marco. Ang fuel capacity natin at ang lakas ng hangin ay hindi tugma sa bilis na ginagawa mo, pagpilit ni Annalyn. I am the captain here, bulyaw ni Marco, na unti-unting nawawala sa pokus dahil sa galit. Sa isang maling desisyon, binilisan pa niya ang paglipad. Direktang pumasok sa pinakamadilim na bahagi ng bagyo. Biglang yumanig ang eroplano. Isang nakakabinging tunog ng bakal na tumatama sa hangin ang umalingaw-ngaw. Ang eroplano ay biglang bumulusok pababa. Ang mga alarm ay nagsimulang tumunog. Isang symphony ng panganib na nagpapakita na ang kanang makina ay nasisira na. Engine 2 failure, sigaw ni Cindy, na ngayon ay nagsisimula na ring mag-panic. Si Marco, na hindi sanay sa ganitong sitwasyon, ay nawalan ng kontrol sa manibela. Ang eroplano ay nagsimulang mag-stall. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Annalyn sa kanyang kaliwa. Nakita niya ang kanyang dating asawa, ang lalaking sumira sa kanyang buhay, na ngayon ay nakatulala at hindi alam ang gagawin. Marco, bitawan mo ang yoke, utos ni Annalyn,
ang kanyang boses ay hindi na pakiusap, kundi isang utos ng isang kapitan. Ako na ang bahala. Sa gitna ng nakakabinging pag-alingaw-ngaw ng mga alarm at ang malakas na pagyanig ng eroplano, ang cockpit ay nagmistulang isang impyerno. Ang bawat pagtama ng malakas na hanging dala ng bagyo sa katawan ng Flight 828 ay parang higanteng sumusuntok sa bakal. Marco, bitawan mo ang yoke. Hindi mo nakukuha ang equilibrium. Sigaw ni Annalyn, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay ng naghihingalong makina. Si Marco, naputlang-putla at nanginginig ang mga kamay, ay tila nabato sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Ang kanyang kayabangan ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Si Cindy naman ay patuloy na humihikbi. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Walang maitulong sa sitwasyon. Hindi ko kaya, Annalyn, hindi ko kaya. Garalgal na sagot ni Marco, tuluyan nang nawala ang kanyang pagiging kapitan. Walang pag-aalinlangan, binitawan ni Annalyn ang kanyang belt at mabilis na lumipat sa upuan ni Marco. Sa isang matapang na kilos, itinulak niya ang lalaki palayo sa controls. Ang kanyang mga kamay ay dumapo sa manibela ng may pamilyar na determinasyon. Sa sandaling hawak na niya ang control, naramdaman niya ang bawat indayog ng eroplano, ang bawat pag-alon ng pressure sa hangin. Cindy, ayusin mo ang stabilizer trim. Huwag kang umiyak, magtrabaho ka. Utos ni Annalyn na may awtoridad na nagpatahimik sa co-pilot. Napilitang kumilo si Cindy, pilit na pinupunasan ng kanyang luha habang sinusunod ang mga instruksyon ni Annalyn. Ang bawat utos ni Annalyn ay maikli, malinaw, at may layunin. Sa labas, ang kidlat ay patuloy na humahampas sa paligid ng eroplano, nililiwanagan ang nakakatakot na kadiliman ng bagyo. Mayday, Mayday! This is Flight 828, suffering from severe engine failure and structural instability. Requesting immediate emergency landing vector. Sigaw ni Annalyn sa radyo, ang kanyang boses ay kalmado sa kabila ng panganib. Annalyn, hindi mo mapapatakbo ang eroplanong ito ng walang tamang oil pressure, protesta ni Marco, na ngayon ay nakaupo na sa jump seat, mukhang gumuho na ang mundo. Huminga ng malalim si Annalyn. Inisip niya si Maya sa likuran. Inisip niya ang bawat gabi na ginugol niya sa pagbabasa ng manual, habang ang iba ay natutulog. Ang eroplanong ito ay hindi lamang bakal, Marco. Ito ay may kaluluwa. At hanggat buhay ang puso ko, hindi ako papayag na mahulog tayo. Sa isang iglap, tiningnan niya ang altitude gauge. Mabilis silang bumababa. Kung hindi niya maituwid ang eroplano sa loob ng ilang segundo, magiging bangkay silang lahat. Piniga niya ang manibela. Naramdaman ang bawat pagtutol ng makina. Sa isang perpektong calculation na tanging isang bihasa lamang ang makakagawa, itinama niya ang anggulo ng paglipad. Ang eroplano ay dahan-dahang huminto sa pag-stall. Ang ingay ng makina ay nagbago mula sa naghihingalong tunog patungo sa isang matatag na ugong. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Ang cabin ay puno ng sigawan. Sa likod, naririnig ni Annalyn ang boses ni Doña Carmen na sumisigaw ng dasal, at ang mahinang pag-ubo ni Maya na tila humihingi ng tulong. Kaya mo yan, anak, bulong ni Annalyn sa kanyang sarili habang pilit na inilalayo ang eroplano mula sa gitna ng bagyo. Subalit sa gitna ng kanyang pag-iingat, isang mas malakas na hangin ang humampas sa gilid ng eroplano. Ang wingtip ay biglang tumama sa isang bahagi ng turbulence na may kasamang yelo. Isang nakakabinging tunog ng pagkabitak ng bakal ang narinig. Ang eroplano ay muling nayanig. At sa pagkakataong ito, ang navigation system ay tuluyang nawalan ng signal. Nawalan tayo ng radar, Annalyn, blind na tayo. Sigaw ni Cindy, ang boses ay puno ng takot. Ngumiti si Annalyn, isang ngiting puno ng tapang na kahit si Marco ay hindi makapaniwalang makita. Sa babaeng itinaboy niya. Hindi natin kailangan ng radar kung kabisado ko ang bawat pulgada ng rutang ito. Kumapit kayo. Ang dilim sa labas ng cockpit ay parang isang higanting kumot na gustong lamunin ang Flight 828. Tanging ang mga kumukurap na ilaw sa dashboard ang nagbibigay ng kaunting pag-asa. Walang signal, walang direksyon, at ang eroplano ay patuloy na yumanig sa bawat hagupit ng hangin. Nasaan tayo, Annalyn? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay hindi na mapagmataas. Ito ay boses ng isang taong tuluyang nawalan ng sandigan. Tumingin siya kay Annalyn. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at matinding hiya. Ang babaeng dati niyang minamaliit ay siyang tanging humahawak sa buhay nila ngayon. Hindi sumagot si Annalyn.
Ang kanyang pandama ay nakatutok sa bawat vibration ng manibela. Dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbabago sa air density. Sa loob ng kanyang isipan, binubuksan niya ang mapa na kanyang pinag-aralan nung ilang buwan sa gitna ng kadiliman ng kanyang inuupahang kwarto. Diyan, sa direksyong iyan, bulong ni Annalyn, sabay pihit sa manibela ng dahan-dahan. Paano ka nakakasiguro? Tanong ni Cindy na kahit takot ay hindi mapigilang magduda. Dahil bago ako naging janitress, ako ang bumuo ng flight plan na ito noong cadet pa ako. Malamig na sagot ni Annalyn. Ang bawat bundok, ang bawat air pocket, kabisado ko ang ugali nito. Sa likuran, ang mga pasahero ay hindi na nakakakibo. Si Maya, na bahagyang nagkamalay, ay humawak sa braso ng kanyang yaya. Ramdam ng bata ang bawat pag-alo ng eroplano. Sa kabilang banda, si Doña Carmen ay nakaluhod na sa sahig ng eroplano. Ang kanyang mga mamahaling alahas ay tumatama sa sahig habang siya ay umiiyak at humihingi ng tawad sa Diyos. Isang matapobreng nakatikim ng tunay na takot. Biglang isang malakas na tunog ang narinig mula sa ilalim ng eroplano. Boom! Hydraulic failure! Nawawala ang pressure sa flaps! Sigaw ni Cindy. Hindi tayo makakapag-land ng normal kung hindi bababa ang flaps. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Alam ni Annalyn ang panganib. Kung hindi bababa ang flaps, ang bilis ng kanilang paglapag ay magiging masyadong mabilis. Maaaring sumabog ang mga gulong or mas malala, ang buong eroplano ay maghihiwalay sa gitna ng runway. I-manual release natin ang emergency gear, utos ni Annalyn. Marco, puntahan mo ang emergency override sa ilalim ng jump seat. Ngayon din, nag-atubili si Marco. Ang kanyang pride ay pilit pa ring kumakapit. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mukha ni Annalyn, wala siyang nagawa kundi sumunod. Gumapang siya sa ilalim, pilit na hinahanap ang lever sa gitna ng patuloy na pag-uga ng eroplano. Hindi ko mahanap ang gulo, sigaw ni Marco, pawis na pawis. Marco, kung gusto mong mabuhay ang anak mo, hanapin mo yan, sigaw ni Annalyn. Sa isang matinding puwersa, hinatak ni Marco ang lever. Isang malakas na crack ang narinig. Ang tunog ng mga gulong na bumababa sa gitna ng hangin. Ngunit isa lang ang bumaba. Ang kaliwa ay nanatiling nakalock. Isa lang ang bumaba, sigaw ni Cindy. Magbe-belly landing tayo, mamatay tayong lahat. Nanatiling kalmado si Annalyn. Hinawakan niya ng mahigpit ang manibela. Alam niyang ito ang huling barahan niya. Tumingin siya sa malayo at sa gitna ng makapal na ulap, nakita niya ang maliit na liwanag ng runway ng pinakamalapit na airport. Hindi tayo mamamatay, sabi ni Annalyn. Ang boses ay puno ng kapangyarihan na tila nagpapatigil sa bagyo. Lalapag tayo sa isang panig lang. Ihanda ang brace positions. Marco, tawagan mo ang tower. Sabihin mo sa kanila na maghanda sila ng foam sa runway. Cindy, ikaw ang mag-anunsyo sa mga pasahero. Gawin niyo ang trabaho niyo. Sa sandaling iyon, ang cockpit ay naging isang lugar ng disiplina. Ang dating magulong grupo ay naging isang unit. At sa gitna nila si Annalyn, ang babaeng inakala nilang basurera, ay nakatayo bilang kanilang kapitan at tagapagligtas. Ang runway ay unti-unting lumalapit. Isang mahabang linya ng mga ilaw na tila naghihintay ng kanilang pagbagsak. Sa ibaba, nakikita na ang mga truck ng bumbero at mga ambulansya na nag-aabang. Ang kanilang mga ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa gitna ng madilim at maulang gabi. Annalyn, hindi natin kaya to. Ang angle of approach natin ay masyadong mababa. Nanginginig na sabi ni Cindy, nakakapit ng mahigpit sa kanyang upuan. Pagbagsak natin sa isang gulong, tatagilid tayo, sasabog tayo. Manahimik ka at tumingin sa control panel, matalim na utos ni Annalyn. Ang kanyang boses ay hindi nayayanig. Marco, handa ba ang emergency slide sa labas? Siguraduhin mong walang magpapanik sa exit. Si Marco na nakaluhod sa sahig ng cockpit matapos ang pag-aayos ng gear, ay tumingin kay Annalyn. Sa sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay hindi na naghahanap ng kapangyarihan. Nakikita niya ang isang babaeng binuo ng pangarap at pagmamahal. Isang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Handa na, mahinang sagot ni Marco. Annalyn, patawad. Hindi tumugon si Annalyn. Ang kanyang buong atensyon ay nasa runway. Brace for impact! Sigaw niya sa intercom, ang boses ay malinaw at matatag. Sa loob ng cabin, ang mga pasahero ay nagsimulang sumigaw ng dasal. Sa gitna ng kaguluhan, niyakap ni Doña Carmen si Maya ng mahigpit. Ang matanda ay humahagulgol, humihingi ng tawad sa bawat kasalanang nagawa niya.
Si Maya naman ay nakapikit. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak sa manikang sunog na nailigtas ni Annalyn. 3, 2, 1 bilang ni Annalyn. Nang tumama ang eroplano sa semento, isang nakabibinging tunog ng bakal na kinakaladkad ang bumasag sa gabi. Ang eroplano ay mabilis na tumagilid patungo sa kanang bahagi, kung saan wala ang gulong. Nagliparan ang mga sparks. Ang apoy ay nagsimulang sumilakbo mula sa wingtip. "Control your rudder, counter-steer," sigaw ni Annalyn. Gamit ang bawat hibla ng kanyang lakas, pinigilan niya ang eroplano na tuluyang mag-spin. Ang bawat pag-alon ng eroplano ay parang isang higanteng hayop na ayaw paawat. Ngunit nanatiling nakahawak si Annalyn, ang kanyang mga braso ay nanginginig na sa tindi ng puwersa. Ang eroplano ay tuluyang huminto, ilang metro na lamang ang layo mula sa dulo ng runway at sa masukal na damuhan, katahimikan. Ilang sandali ang lumipas, tanging ang tunog ng pagtagas ng gasolina at ang pag-andar ng mga emergency lights ang maririnig. Lahat ay buhay. "Evacuate, now!" sigaw ni Annalyn. Agad na bumukas ang mga pinto. Ang mga pasahero, sa gitna ng takot, ay mabilis na naglabasan gamit ang emergency slides. Si Marco ay tumulong sa paglalabas ng mga tao, habang si Cindy ay parang tangang nakatayo sa gitna ng cabin, hindi makapaniwala na sila ay ligtas. Paglabas ni Annalyn sa cockpit, agad niyang hinanap si Maya. Sa gitna ng ulan, nakita niya si Doña Carmen na binuhat ang bata at mabilis na tinakbo patungo sa mga paramedic. "Maya!" sigaw ni Annalyn. Nang makita si Annalyn, huminto si Doña Carmen. Ang matanda na dating mapagmataas ay dahan-dahang lumapit sa kanya. "Buhay siya, dahil sa'yo," mahinang sambit ng biyenan, ang boses ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. "Hindi ko akalaing na ikaw ang magliligtas sa amin." Hindi sumagot si Annalyn. Kinuha niya si Maya mula sa mga bisig ng matanda. Hinakap ng mahigpit ang kanyang anak. "Sapat na ang pasasalamat niyo, huwag niyo na kaming guguluhin." Habang papalayo ang ambulansya, tanaw ni Annalyn sina Marco at Cindy na pinalilibutan ng mga investigador. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang mga awtoridad ay nakita na ang mga ebidensya ng sabotahe at ang pagkapabaya sa tungkulin. Si Annalyn ay tumayo sa gitna ng runway, basang-basa pagod na pagod, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang 10 taon, siya ay malaya. Ang kanyang mga pakpak ay hindi lang niya nakuha muli, ipinakita niya sa buong mundo kung paano ito gamitin. 1 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon sa runway. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana ng airport terminal, nagbibigay ng liwanag sa isang bagong yugto. Sa harap ng departure board, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng malutong na puting uniforme. May 4 na bar sa kanyang balikat. Tanda ng pagiging isang ganap na kapitan. Hawak niya ang kamay ng isang batang babaeng malusog na ngayon, si Maya, na masayang naglalaro habang naghihintay ng kanilang flight. "Mama, are we going to fly again?" Tanong ni Maya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ngumiti si Annalyn, isang ngiting punong-puno ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. "Yes, anak, we are going to fly together. At sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa atin." Bago sila maglakad patungo sa gate, huminto si Annalyn sa harap ng isang maliit na kapilya sa loob ng airport. Naalala niya ang lahat. Ang paghihirap, ang gutom, ang pagtataksil, at ang apoy na sumunog sa kanyang nakaraan. Bago siya tuluyang magpatuloy, dumaan siya sa isang pasilidad kung saan nakakulong ang isang taong minsan niyang minahal. Sa loob ng silid ng dalaw, nakaupo si Marco. Ang dati nitong tindig na mayabang ay wala na. Ang kanyang buhok ay numipis at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Nang makita niya si Annalyn, hindi siya makatingin ng diretso. "Annalyn," bulong niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. "Pinagsisisihan ko ang lahat. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagtataksil. Patawarin mo ako." Tumingin si Annalyn sa kanya. Walang galit, walang sumbat. Tanging isang kalmadong pagtanggap lamang. "Pinatawad na kita, Marco. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko na ring palayain ang sarili ko mula sa sakit na ibinigay mo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa kalayaan ko." Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumalikod siya at naglakad palabas. Habang tinatahak niya ang pasilyo, sinalubong siya ni Captain Benji, na ngayon ay masaya na sa kanyang pagreretiro.
Handa ka na ba, Kapitan? Handang-handa, Captain, tugon ni Annalyn. Ang aral na natutunan ni Annalyn ay simple ngunit malalim. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano kalupit ang kanyang paghihiganti, kundi sa kung gaano kabilis siyang bumangon matapos siyang durugin ng mundo. Ang pagmamahal sa sarili ang nagsilbing gasolina ng kanyang mga pakpak, at ang pagmamahal sa anak ang nagdala sa kanya sa taas ng mga ulap. Sa cockpit ng kanyang sariling eroplano, naupo si Annalyn. Inayos niya ang kanyang headset at tumingin sa asul na kalangitan. Ang kanyang buhay ay hindi na isang kwento ng pagdurusa, kundi isang patunay ng pagbangon. Flight 828, cleared for takeoff. Anunsyo niya sa radyo. Ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Habang dahan-dahang umaangat ang eroplano sa lupa, iniwan niya sa ibaba ang lahat ng pait ng kahapon. Ang kanyang mundo ay hindi na lamang limitado sa sahig na kanyang nililinis, kundi sa buong malawak na langit na ngayon ay kanya ng pagmamay-ari. Masaya, malaya at higit sa lahat, buo.